Hello, magandang gabi mga lalabs, mga bayo. Magandang madaling araw or umaga dyan sa Pilipinas, Luzon, Visayas, at sa mga kapwa ko taga Sub-Saharan, Mindanao. Hello, may buntag sa inyo hangatanan at sa mga kapwa ko din po OFWs around the world. Hello, good morning or good evening in general, no? At pag-uusapan natin ngayon, mga lalabs, mga boys, tagal-tagal ako wala sa YouTube, no? Nasa TikTok kasi ako nahuhumaling eh. So, balik muna ako ngayon dito sa TikTok na sa YouTube. Sinara ko muna yung TikTok ko. Para dito muna ako. So, ngayon, malaging balita kahapon, no? Sa Pilipinas, yung anak ni Jinggoy, nabugbog daw at ang kanyang pamangkin. Tapos, ito naman kanyang asawa, nag-trending dahil doon sa or nawindang daw dahil doon sa ipis sa bathtub niya. So dito muna tayo sa kanyang asawa. Balita ito ng Bandira tabloid. Mrs. ni Jinggoy nawindang sa ipis. Sinita ang hotel sa Boracay. Vacation is ruined. So ibig sabihin kasama ng asawa ni Jinggoy dito yung kanyang anak kung saan ay nabugbog di umano. So dahil dinumog ng bashers, tila na pagdesisyonan ni Ginang Prisi Vitog Ejercito, Mrs. ni Jinggoy Estrada, natanggalin na ang Facebook post niya na may picture ng malaking ipis sa bathtub ng hotel room niya sa Boracay. Ipis lang. Siguro nang uwi nito. Pagkalaki-laki mo, Mrs. Prisi Vitog Ejercito, kumpara doon sa ipis, isang chinilas lang yan. Porkit asawa ka ng senador, tapos appointed ka pa ng bangag at pisot na presidenteng Bongbong, isang sekretary ba yun doon sa Dubai? Ang arti-arti mo. Anong talang sumasahod naman kayong mag-asawa mula sa amin, taxpayers. Bakit yung pinindot ko, diba? Nag-trending kasi yung nasabing reklamo ni Prisi, plus yung sinasabi niyang may mabahong amoy sa kanyang banyo. Iba katai mo yun? Bakit gaano ba kabango yung kwarto ninyo ni Jinggoy Estrada at magrireklamo ka? No? Baka bunganga mo yung mabaho, na mo lang, hikab ganyan, tapos umabay yung usok sa taas, tapos Imbis na makuha niya ang simpatya ng netizens, ay nakatikim pa siya ng bashing na dapat sana ay nakipag-usap muna siya sa management at hindi idinaan sa social media. Ayun kasi, masyado silang running sa social media. Nakala nila ito na yung Korte Suprema. Mamaya yung anak niya. Hindi naman namin isusulat ang lahat ng komentong mabasa tungkol sa viral post ni Ginang Prisi dahil karamihan ay below the belt at na-question din ang pagiging asawa niya sa senador. Yung mga matataas kasi ang ego ng mga yan porkit mayayaman. Tandaan nila, yung kanilang mga pira dyan, mula yan sa taxpayer, sa mga nilalamon ninyo. Hoy! Ang arti-arti, palamunin lang naman kayo ng taxpayers. Anyway, kahit tinanggal na ng Ginang ang post niya ay marami na ang nakapag-screenshot na nag-viral online. Therefore, ayun. Wala kang magawa Maya-maya mayroon talagang screenshot kaagad doon. Sabi pa niya dito, ang nakasaad sa buong post ni Ginang Prisi, is this for real? A huge smelly cockroach in my bathtub and smell of the cockroach lingering throughout the entire bathroom. This is just too much. Sus, ang UI mo. Yung tae mo ba? Ginang Prisi Ejercito, na asawa ni Jinggoy, hindi ka nababahuan?
Ng putang ina. Mga arte nyo, palamunin lang kayo ng taxpayers. I came here to relax, not to be stressed 2 days straight. You've ruined my vacation. Moving Peak Boracay. Ayun, tinag-out pa. Imbis nga kausapin mo yung management ng Boracay at linisin yung kwarto mo dahil putang ina ang arte mo, piling mo, pati tae mo mabango. Tapos i-post ka sa social media. O ngayon, nag-backfire sa'yo, sabay remove ng Facebook mo, iduwag ka palang putragis ka. Gusto nyo na makakuha ng atensyon? Sa taong bayan, mag-iinarti kayo, magpaawa epic kayo. Hoy! Di yan uubra, no? So dito tayo ngayon, kasi pamilyang Jinggo ito ang ating topic. So yung kanyang anak daw, sugatan daw sa pambubogbog. Yung anak niya at pamangkin daw, matapos umanong makursunadahan at bugbugin sa Boracay ng 3 suspect. Ayon dito sa GMA News, no? So ito, may umaga pa, no? Yun nga, hindi na to breaking news kasi gabi na dito sa Kuwait, madaling araw na Pinas. So ito, ayun nga daw yung Senator Jinggoy, kinumpirma na ang kanang anak at ang kanyang pamangkin ay pinagtulungan, no, bugbugin daw doon ng lokal na residente sa Boracay kahapong umaga, madaling araw doon. So yung dalawang biktima ay pauwi na daw doon sa kanilang hotel room at mula sa bar. Ay, galing sa bar. Doon, inom-inom, ganyan. Ug sa dihang, sabi pa ng Tagalog. Ay, sabi saya, when the suspect attacked them from behind, one of the assailants allegedly told his nephew, masyado kang maangas, sabi ni Estrada. Kung ganun, bihirang may insidente na nangyaring ganito sa Boracay. Correct me if I'm wrong, no? So malamang, mga nakainitan nila to, nakaanuhan nila to doon sa loob ng bar, itong 3 na to, na taga doon din, residente ng Boracay. Bakit niya sabihin masyado kang maangas? Kung hindi ba naman siguro nagyabang itong pamangkin ni Jinggoy Estrada doon sa bar or may ginawa itong hindi maganda kaya nagalit yung mga lokal doon. Hambog siguro ito. Well, huwag na tayong magtaka. Baka nakalimutan ng mga ibang kababayan natin na last year din, mismong si Jinggoy Estrada involved din doon sa isang babae nang dahil lang sa parking area. Nag-agawan sila ng parking doon sa Senado ba yun, banda? Yung last year yun eh. Na porket senador siya, kailangan siyang bigyan ng space doon. Inauna yung babae. Tatandaan niyo yun last year? Na kung naging lalaki lang ang babae na yun nakasagutan ni Jinggoy Estrada, malamang sinapak na niya yun eh. Kaso babae. O yun. So, sa sitwasyon ngayon ng anak ni Jinggoy, na nabugbog doon, dahil hindi man to sila bugbuguin doon kung wala tong ginawang hindi maganda doon. Nagyabang siguro, kaya huwag nating ipagkaila mga lalabs, mga bayot, ng mga anak ng politiko, mga anak ng mga yayamang mga negosyante at mga anak ng pulis at mismong marami ding pulis, marami ding mabait. Mas marami ding pulis na mga tiwali, mga hambogiro. Abusador sa kapangyarihan. Lalo na ito. Tingnan mo si Jinggoy, may issue din yun. Hindi lang yun sa kaso sa plunder doon. Pagiging unethical. Yung talagang hayok sa kapangyarihan. Doon pa lang sa babae na yun, na nag-away sila, agawan sila sa parking. Tapos yung asawa niya ngayon, nang dahil lang sa ipis, nagreklamo, at lumabaho daw ang kanyang bathtub. Oh. Tapos ngayon yung anak, nabugbog. Tapos sabi pa dito, ulitin natin, saan pa magmana yung anak ni Jinggoy? Sabi yung puno, hindi man yung mamunga ng santol, kung mangga ang puno, mangga din yung bunga. So
So kung maangas si Jinggoy, maarte din ang asawa, ganun din itong mga anak. Di po ba? Huwag nating sabihin na biktima dito ang anak ni Jinggoy Estrada ha, dahil hindi natin alam ang buong detalye dito, dahil hindi natin din alam. Kasi alam naman natin, ang mga mainstream media, mga putang ina din to, mga bias. Pinapalabas pa dito na biktima ang anak ni Jinggoy at ang pamangkin, tapos yung nang bugbog doon, yun yung masama. Hindi natin alam. Kailangan din pakinggan ang side ng kabila, yung nambugbog. So sabi pa dito, the two victims were on the way. Yun ang there were no previous confrontation among the victims and suspect inside the barway. Niwala naman tayo doon. Chika lang to. And the CCTV footage would confirm the same according to Estrada. Malay natin. Baka kinausap na yung may-ari ng bahay. Dilitin nyo yung mga CCTV dyan na may na nagwala yung anak ko at ang pamangkin ko para malinis yun. Alamang na-delete na yon, tapos yon sasabihin, walang nangyari dito na konfrontasyon ng mga anak ng anak ko at ng pamangkin ko. Talagang pinag-initan sila. So, Senator Estrada's son sustained a blow to the head and had a toenail chipped off after he was repeatedly kicked after going down, while his nephew sustained an injury to the nose. The victims are recuperating in the hospital. Senator Estrada said he flew to Boracay yesterday and they had filed charges against the suspect. Baka uutusan patalikod itong polis, bugbugin ninyo yung tatlo na yan para makaganti anak ko. Yung mga ganyan. Magiging patas ka dito, Jinggoy ha. Huwag yung anak mo lang ang palalabasin mo ditong biktima. Baka din yung anak mo dyan nagwala ng bastos doon ng mga tao dahil feeling niya at yung pamangkin mo mataas sila dahil nga, senador ka ba naman? Tandaan natin lagi mga lalabs, mga bayot. Mga anak ng politiko at mismong politiko, gaya ni Jinggoy Estrada. May yan siya, last year. Tapos yun, yung asawa niya, maarte. Nakala mo hindi mabaho ang tae ng putang ina. Kala mo ulitin ko ng taxpayers, nag-iinarte. Kala mo kung sino. Plus yung anak. Kung totoong nabugbog yun dahil mga abusador sila, ito yung masasabi ko. Diyan Magno pasok, Mirisi, pikat. O yun.